So alam ko mga sangga, busy po ngayon ang mga Pilipino tungkol sa chismis ni Bea at saka ni Dominic. Pero ito nga po, si former President Duterte may lumabas pong balita na hindi daw po magpapahuling buhay. Ano kayang ibig sabihin nito? So, hello, what's up mga sangkay? Magandang oras po sa inyong lahat mula sa Luzon, Visayas, Mindanao, Sabah at maging sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang bansa. Okay guys, bago tayo mag-umpisa, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po sa baba ng video na to, kung ikaw ay nanonood dito sa YouTube, makikita nyo po yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. At kung kayo naman po ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. At eto mga sangkay, sa mga nanonood po sa Facebook, madali lang to. Ipapagawa ko lamang po ito sa inyo saglit. Super duper easy lamang. So habang kayo ay nanonood, makikita nyo po yung tatlong tuldok bandang itaas. So itong nakikita nyong picture sa video ay sample lamang. So gawin nyo po itong actual. Okay, sa itaas ng video, ito mismong pinapanood nyo, makikita nyo po yung tatlong tuldok. So ang gagawin nyo lamang mga sangkay, ipindutin nyo po yung tatlong tuldok. Then may lalabas po na show more or plus. Pindutin nyo po yung show more or itong plus mga sangkay. Okay? At pagkatapos pong mapindot, pindutin nyo rin po yung bell sa bandang itaas katabi po ng subscribe. Okay, ganun lamang po kadali mga sangkay. Tapos i-click nyo po yung all. Eto na nga, pag-usapan na po natin itong balita. May report kasi na sinasabi na itong si former President Duterte ay hindi daw po magpapahuli ng buhay. Si Tatay Digong, no? Okay, para lang ulit-ulitin po natin ito. Itong mensahe para ipaalam sa lahat ng nanonood. Dito, mga sangkay sa ating channel, wala po tayong kinakampihan. Okay? Wala na po tayong kinakampihang mga politiko. Bahala po sila magkagulo, mag-away-away. Dito, maglalabas lamang po tayo ng mga opinyon, mga nangyayari sa ating bansa at buong mundo. Okay? At eto nga, mga sangkay, itong si former President Duterte, mayroon po mga atake sa pamahalaan ni BBM. Okay? At ngayon, eto ang balita. Ayan. Nakalagay po dito, haharapin ko sila, pero hindi akong magpapahuling buhay. Ano kaya ibig sabihin nito? Masyadong kumbaga, kung ikaw ay solid supporter ni former President Duterte, para kang mawiwindang, ano ibig sabihin nito? Huhulihin na ba ang dating Pangulo ng Pilipinas? At ano itong sinasabing hindi magpapahuli ng buhay? Nasa ating po linya ngayon si Attorney Harry Roque, ang legal counsel po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Attorney, magandang umaga po. Magandang umaga, Kuya Ted. At wala po itong kinalaman kay Bea, ha? Narinig ko po yung pangalan ko, pero hindi po ako ang heartbreaker. Anyway, thank you ho sa inyo pong panahon, Attorney. Una po, nabanggit daw sa inyo ni dating Pangulong Duterte na meron siyang informasyon na anytime ay maaari siyang arestuhin po nino at ano po itong bagay na ito na pinangangambahan ng Pangulo? Well, sinabi ko po yan sa vlog ko at yan po yung nangyari nung Biyernes. Nang tinatanong ko po si Presidente kanino galing ang impormasyon, sabi niya, wag dito sa telepono. Kasi una, tumawag siya sa encrypted, di ko nasagot, tumawag siya sa regular line. No? Ganun pa man, kagabi, ang sabi niya, siya ay mag-i-issue ng statement, pero in-inform ako na ako na lang daw ang magsalita. Sa pagdating dito po, bagamat kinukumpirma ko po na sinabi sa akin niya ni Presidente Duterte, ang nais niyang iparating sa taong bayan, quote, no? Harapin ko sila, pero hindi nila ako makukuhang buhay. So ayun na nga, mga sangkay, harapin ko sila, pero hindi nila ako makukuhang buhay. So yan, galing po yan kay Harry Roque, kay Attorney Harry Roque. Ibig sabihin, mga sangkay, mayroon pong nangyayari na hindi po natin alam. Na behind the scene, mayroon pong nagaganap. Kasi parang ang bigat na ito na sinabi ni Harry Roque or masyado lamang pong exage yung pagkakabanggit ni Harry Roque na hindi ako magpapahuli ng buhay. Ayon daw po ito sa dating Pangulo. I am 80 years old, okay na ako. Yan po ang pinararating na mensahe kay
ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Hindi po siya natitinag, hindi po siya natatakot, pero sa mulat-mula ang sinasabi niya, hindi siya magpapahusga sa mga dayuhan. So ang tinutukoy dito, itong ICC, na hindi po siya magpapahusga sa mga dayuhan. Ang pagkakaalam ko rin, itong ICC, malabo rin po maipatupad yung kanilang, kung ano man ang magiging tinatawag nilang legal action sa bansa. At narinig ko nga po sa isang statement ng mataas na opisyal ng kapulisan na kung ang utos ay galing sa ICC, wala pong susunod na kahit na sinong otoridad natin sa bansa, even our police. So paano gagawin ito ng ICC, no? So, meaning ito pong pag-aresto na binabanggit niya ay tungkol sa kaso na kanyang umunoy kinakaharap sa ICC. Well, ang context po niya sa akin, no? Yung warrant na yan, kung galing yan sa ICC, I will face them, pero hindi nila ako makukuha ng buhay. I'm 80 years old, okay na ako. Hindi nila ako makukuha ng buhay. So, kaya po ito na nababanggit, mga sangkay ngayon, na pag-uusapan. Kasi, may lumabas, may nag-leak na impormasyon, at ang naglabas din po si Harry Roque, na itong si former President Duterte ay mayroon pong susuplak sa kanya. Ngayon, mga sangkay, isiniwalat din po yun ni Panelo, dati rin pong spokesperson ni former President Duterte, na hindi daw po yun totoo. Kaya nga po nagkakaroon po ng ang labo po ng impormasyon, naglalaban po yung impormasyon ni Harry Roque, impormasyon ni Panelo, nagkakaroon po ng banggaan. Ngayon, kasi pinapasinungalingan ni Panelo ang sinabi ni Attorney Harry Roque. Pero isa lamang po umalinaw dito, yung ICC ang tinutukoy dito ni former President Duterte. Kasi tanong yan nakaraan sino ba ang dadampot? Pulis ba ng Pilipinas o ICC? I'm quoting po from the text message. Opo. At malinaw po ito. Sa simple pong salita, hindi ako magpapahuli ng buhay. Tama po, yan po ang sinabi niya. Sa ICC. Sa ICC, opo. Pero, attorney, is it legally possible na walang kaabog-abog, walang kaabi-abiso, darating ang supposed... di ho ba ang ICC, wala namang mga pulis ito wala ho namang mga sheriff ito Ayun ang sinasabi ko, mga sangkay. Wala po talagang pulis ang ICC. So, paano nila i-take over itong legal action against the former president? That even our government and our authorities will not cooperate. Okay? Hindi po sila makikipag-cooperate sa ICC. Sinabi po yan, mga sangkay, ilang beses na. At kung may mga aresto man, government po kung saan nila pupuntahan. No? In this case, the Philippine government. Tama po yan. Wala pong sariling pulis ang ICC. Nakasalalay po ang pag-aresto ng mga akusado sa hukuman sa kooperasyon ng mga estado. At kung hindi makipag-cooperate pala yung estado o yung bansa, wala lang din pala. Kaya nga po si Putin, di ba? Parang tinuldukan nila na pagdating sa war crimes, guilty po itong si Putin. Pero, kahit po natuldukan na po nila, wala pong may kumukuha kay Putin sa takot po. Galing din po ang desisyon na yun sa ICC. Paninindigan na po natin kung makipagtulungan o cooperate ang Pilipinas sa ICC, yan po ilabag sa ating saligang batas dahil hindi na nga po tayo miyembro. Pero Manong Ted, ulitin ko lang din po ang sinasabi namin, no? Bagamat ang sabi ni Presidente, for the 100th time ay hindi siya makikipagtulungan sa ICC, nabanggit po at kinakailangan magsalita muli si Presidente Marcos, nabanggit po ni Justice Secretary Remulla na makipagtutulungan ng Pilipinas sa bisa po ng mga resolusyon na sinulong po ng mababang kapulungan sa
liderato ni Speaker Martin Romualdez. Nako. Ayan na nga, yung banggaan ng Romualdez at mga Duterte. Actually, ano po dito mga sangkay, sa banggaan nito, labas po ang Marcos dito. Romualdez lamang po talaga against the Dutertes. Kaya nga lang, damay din po ang presidente dito dahil nga po pinsan po niya yan. Pero, mga sangkay, ganyan po talaga kagulo ang Pilipinas pagdating sa politika. Hindi pa ba tayo nasanay sa ganitong klaseng paikot-ikot na problema ng politics sa ating bansa? Well, ano po ang inyong opinion, mga sangkay, tungkol po dito sa sinasabi ni former President Duterte na hindi daw po siya magpapahuli ng buhay? Ano ang inyong sariling interpretasyon or saloobin tungkol dyan? Just comment down below. At ngayon, mga sangkay, meron pa ako ditong Facebook group, no? Ito ay exclusive lamang sa mga solid sangkay. So kung ikaw ay solid sangkay, ito hanapin nyo po ito sa Facebook, Hukbong Solid Sangkay, at mag-join group po kayo. Okay? At make sure na masasagutan nyo lahat ng katanungan dito para makapasok kayo. Okay? So ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.